hawak ni Michael Jackson, sa palagay nyo, magkano kaya ang presyo nun? Diba? Baka $1 million, $1,000. It depends whose hands it's in. Kung ako ay hawak ng basketball, hindi ako makashoot. Pero kung yung basketball na yun ay hawak ni Michael Jordan, ano palagay nyo? Championship. Di ba? Sa NBA. It depends whose hands it's in. Kung ako ay merong tinapay at isda, 2 tinapay at 5 isda sa kamay ko, isang fish sandwich yun. Pero kung ilalagay ko yun sa kamay ni Jesus, it will feed 5,000 people. Amen? So, isipin natin ngayon, kung yung ating mga worries, concerns, fears, or hopes, or dreams, families, our relationships that is broken, if we will put in God's hands, ano kaya mangyayari? It depends on whose hands it's in. Amen po ba? Hawak-hawak mo sa iyong kamay, walang mangyayari. Pero ilagay mo sa kamay ni Lord. Amen. Victory. Amen. Victory. Amen. Hallelujah. So it depends whose hands it's in. Down through the years, pang-4 o pang-5 na thought. When things are at their worst, God is at His best. Iniisip mong worst, yun nangyari sa buhay mo, God is at His best. Huwag natin iisipin walang solusyon. Ano yung mga bagay na walang solusyon? Cancer. Alam niyo po yung pinatutuan ni Wayne kanina, yung bayaw niya na yung may cancer, ano? Mamamatay na sana, nagabuloy na nga tayo ng advance eh. Hindi, nagbigay tayo, nagpatak-patak tayo kasi kinailangan niya ng pera. Ang alam niya talaga, mamamatay na. Pero alam niya, lumalakad na ngayon! Hallelujah! Lumalakad na ngayon! Bakit? We're praying! Amen. Nothing is too hard for the Lord. Amen. The Lord's hand is not shortened. When things in your life are at worst, God is at His best. Para maipakita niya na sa iyong kamay, wala yan. Sa kamay ng doktor, wala yan. Sa kamay ng mga manghuhula, wala yan. Pero sa kamay ko, amen? Healing, victory, triumph is in the hands of God. Amen. So, sa kamay ni Lord. Kaya nga, kaya mo ilalagay. Dapat sa kamay ni Lord. He never leave us nor forsake us. Yan ang kabutihan ng Panginoon. At panghuli, down through the years, the Lord has been good to us. Sabi ni King David sa Psalms 37:25. Basahin ulit natin sa Tagalog. Ito na ating wakas. Psalms 37:25. Awit 37:35. Ako'y may nakitang taong walang habas. Gusto'y ang sarili, kinanli. 37:35 o 37:25. Matanda na ako't mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita. Na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya, o ang anak niya'y naging hampas lupa. Amen. Ang ganda no, may rhyme. Pwede tulak. Pero ano yung sabihin na? Sabi niya, matanda na ako ngayon. Pero noon ako'y bata. At wala man lang nabalita na anak ng Diyos ay, diba? Naging hampas lupa. Amen? Nung nakakilala ako kay Lord, 16 years old ako. At ngayon ay 16 pa rin. 34. So 18 years na lumipas, tumanda na ako, pero kahit kailan, wala akong nakitang nanampalataya kay Lord na pinabayaan niya. May nakita ba kayo? May nakita ba kayo? Kaya ang sabi dito, the Lord has been good to us mula sa simula hanggang wakas. Ngayon kay Nino kakakapit. God shows up
when you are in trouble and God shows off when you are in trouble. Amen? May mga bagay na kuminsan hindi mo kayang unawain, pero ang galing, ba't nangyari yun? Hindi ba? Si Pastor ngayon nasa Japan. Dati hindi makapasok-pasok sa Japan. Ilang taon na pinaprocess po. Ang pagpunta sa Japan, hindi makapasok-pasok. Nag-tsunami. Ang bilis nakapasok. Kailangan pa mag-tsunami. Di ba? Iniisip mo nga ng isang araw, yung mga Pilipino dito, hindi makapagtrabaho ng mga ayos-ayos dito sa Hong Kong. Ano kaya pwede mangyari sa Hong Kong para kami na may makapagtrabaho ng maayos dito? Naiisip mo ba yun? Hindi ko naman sinasabi magkaroon ng kalamidad, pero may mga, God has His own ways para iayos ang kalagayan natin. Pero habang tayo mga domestic helper, napasalamat tayo sa Panginoon. So God is keeping us all throughout the years. Do not listen to your feelings. Do not listen to your circumstances. Do not let your circumstances steal your joy. Kapag ang mga nangyayari na sa buhay natin, ang ginawa natin makapangyarihan, mawawala na yung joy. Yung kagalakan sa puso natin. So do not let your circumstances steal your joy. Yung attitude natin kasi towards our circumstances, yun ang dumanakaw sa joy natin. Mahirap pag wala na tayong kagalakan. Amen po ba? Wala na rin hope. So sa oras na ito, gusto kong tumayo tayong lahat. Gusto kong magkaroon tayo ng mga declaration. Kung anong sinabi ko kanina, it depends whose hands it's in. Tandaan natin to. Simula nung nagtiwala ka kay Lord, binuksan mo ang puso mo, napakasimple lang naman. Iniisip kasi ng maraming tao, paano ba ako maliligtas? Simple lang. Buksan mo lang puso mo. Tanggapin mo si Lord. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagsimula yung relasyon mo sa Kanya, sa ating makapangyarihang Ama. So huwag natin isipin walang pag-asa ang ating buhay. We're prisoners of hope. Sabihin nga natin, mula ngayon, I declare to be a prisoner of hope. Sabihin natin, I am not born to lose. But I was born to be a conqueror. Taas nga natin yung ating kamay. Kamukha lang natin sa picture. Amen. I'm not born to lose. But I was born to be a conqueror. I refuse to live without joy. I can be changed through the power of God. My God is keeping me. Hallelujah. Balakpakan po natin ang Panginoon. Bigay natin sa Kanya yung pinakamataas na papuri, pagsamba, pagsalamat at pagdakila. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, na sa umagang ito, nananampalataya kami, lahat ng mga binitawan naming salita ay magaganap sa amin. Panginoon, mula ngayon, we will refuse to be without hope. Ayaw na namin, Panginoon, mawala ng pag-asa. We will live a life that is full of hope, full of expectancy, full of hope, full of faith, and believing that you are the good God that will do good things in our lives. Umaasa kami, Panginoon, hindi man namin nakakamtan ngayon yung lahat ng hinihingi namin, but one day, oh God, in your time, in your due time, tatanggapin namin lahat ng mabubuting bagay na pinangako mo sa amin. And Lord, we believe your plans are great. You have a plan for us, not to harm us, but to prosper us, and to give us a future, a good future, oh God. Kaya kung nananampalataya kami, Panginoon, hindi kami mawawala ng pag-asa. Ang buhay namin ito ay magtatagumpay. Hindi lamang kami, Panginoon, pati mahal namin sa buhay. Lahat ng nakapaligid sa amin, employers namin, ang aming mga alaga, ang lahat ng may mga asawa at may mga anak, may mga magulang, Panginoon. Lord, lahat ng ito, alam namin magbabago sila for the better because we have hope that nothing is too hard for you. Nothing is impossible to do, O Lord. Your hand is not shortened. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay and you will not change. You are the same yesterday, today, and forever. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong katapatan at ikaw ang Diyos ang nanatiling tapat magpakailan pa man. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, tinatawagan na po ang mag-exhort sa evening.